Si Carla Mendez ay 16 na taong gulang, mag-aaral sa ika-negatibo 12 baitang. Bukod sa pagiging masikap at matalino, kilala siya sa buong paaralan at lungsod dahil sa kanyang ganda at kaaya-ayang ugali. May payat at balansing pangangatawan siya, at ang kanyang ganda ay likas at hindi na kailangan ng anumang pampaganda. Ang kanyang mga mata ay maliwanag at puno ng pangarap, at ang kanyang mainit na ngiti ay tila nagdadala ng liwanag sa lahat ng kanyang nakakasalamuha. Ang kanyang mga kaklase at maging mga guro ay madalas na humahanga sa kanya, hindi lamang sa kanyang anyo, kundi pati na rin sa kanyang mabuting pag-ugali at mabuting puso. Ngunit hindi nito naapektuhan ang kanyang pag-isip. Nananatili siyang nakatuon sa kanyang pag-aaral at sa pangarap na makatulong sa kanyang pamilya at makabuo ng magandang kinabukasan. Ang kanyang ganda ay isang regalong ipinagmamalaki niya, ngunit hindi niya akalain na ang regalong ito ang magiging dahilan upang subukan siyang samantalahin ng isang taong may kapangyarihan. Dumating sa kanilang paaralan si Ginoong Roberto Torres, isang guro na iginagalang ng marami dahil sa kanyang talino at posisyon. Sa simula, tila mabait siya kay Carla. Tinutulungan daw siya nito sa mga aralin, nagbibigay ng dagdag na paliwanag, at minsan ay nag-aalok ng tulong pinansyal para sa kanyang pag-aaral. Unti-unti, ginamit niya ang tiwala at pangangailangan ng dalaga upang dahan-dahan itong manipulahin. Sinabi niyang espesyal siya, naiiba sa ibang mag-aaral, at ang kanyang pagtingin ay tunay na pagmamahal na dapat itago muna sa iba. Dahil bata pa at kulang sa karanasan, nalito si Carla sa kanyang mga sinabi. Isang hapon, hinikayat siya ni A. Torres na sumama sa kanya. Sinabi nitong may mahalaga silang pag-uusap na hindi dapat marinig ng iba, at nangakong ituturo pa sa kanya ang mga paraan upang mas mapadali ang kanyang pag-aaral. Sa paniniwalang makakatulong ito, sumama si Carla. Dinala siya ng guro sa isang hotel sa labas ng syudad. Doon, sa loob ng silid, unti-unting ipinakita ni A. Torres ang kanyang tunay na intensyon. Sinamantala niya ang pagkakataong sila ay mag-isa. Sinabi niyang dahil mahal niya si Carla, may karapatan siyang hawakan at lapitan ito sa paraang higit pa sa guro at mag-aaral. Kahit na nag-alangan at nakaramdam ng takot si Carla, ginamit ng guro ang kanyang impluensya at pananakot. Sinabing kung magsasalita siya o tatanggi, mapapahamak ang kanyang pag-aaral at masisira ang kanyang pangalan. Dahil sa takot at kalituhan, hindi niya nagawang lumaban ng husto. Sa sitwasyong iyon, ginawa ni A. Torres ang mga bagay na labag sa kalooban at dangal ng dalaga. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pilitin si Carla sa mga gawaing sexual na sinasabing bahagi ng kanilang relasyon. Kahit na alam niyang 16 na taong gulang pa lamang ito at wala pang sapat na gulang upang maunawaan o pumayag sa ganitong ugnayan. Mula sa araw na iyon, nagbago ang takbo ng buhay ni Carla. Nakaramdam siya ng matinding hiya, takot at pagkakasala. Naramdaman niyang nadumihan ang kanyang pagkatao, ngunit natakot siyang magsabi sa sinuman dahil sa mga banta ng guro. Nagpatuloy ito sa loob ng ilang linggo, kung saan pinilit pa rin siyang sumunod sa kagustuhan ni A. Torres. Ngunit hindi nagtagal, napansin ng kanyang mga magulang ang kanyang pagbabago, nawala ang kanyang sigla, laging umiiyak ng palihim, at ayaw nang pumasok sa paaralan. Sa tulong ng kanyang ina at ng isang mapagkakatiwalaang kamag-anak, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Carla na ibunyag ang lahat, mula sa panlilinlang, ang pagdadala sa hotel, hanggang sa mga ginawa ng guro sa kanya. Agad na nagsampa ng reklamo ang pamilya at isinagawa ang investigasyon. Lumabas ang katotohanan, ang anumang ginawa nila ay labag sa batas, dahil ang isang menor de edad ay walang kakayahang magbigay ng tunay na pagsang-ayon sa mga ganitong gawain. Ang ginawa ni A. Torres ay hindi pag-ibig, kundi malinaw na pang-aabuso at pagsasamantala. Noong June 5, inihayag ng hukuman ang desisyon. Napatunayang nagkasala si A. Roberto Torres sa ilalim ng batas laban sa pang-aabuso sa bata at panggagahasa. Siya ay hinatulan ng mahabang pagkakulong, tinanggal sa serbisyo, at ibinagbawal magturo habang buhay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin, ang sinumang may kapangyarihan na gumamit ng impluensya upang akitin o pilitin ang isang menor de edad, kahit padalhin sa hotel o ituring na karelasyon, ay gumagawa ng krimen. Ang katawan at karapatan ng bata ay dapat laging pinoprotektahan, at walang katwiran ang anumang gawaing makasasakit sa kanila. Mahalagang paalala. Ayon sa Republic Act 7610 at Republic Act 11,648, ang anumang gawaing sexual na isinasagawa sa isang batang wala pang 18 taong gulang ay itinuturing na pang-aabuso, anumang
man ang sabihin ng bata o ng salarin. Ang pagdadala sa motel o hotel at ang pagsasagawa ng mga gawaing sexual doon ay mabibigat na paglabag sa batas na may katapat na matinding parusa. Kung may alam kang kaso na katulad nito, huwag mag-atubiling tumawag sa Bantay Bata 163 o lumapit sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Kung nagustuhan niyo ang kwento na ito, please like, comment and subscribe para sa mas marami pang true crime stories.